Miss POV. After ng reception, hindi na nakapaghintay pa sa Aaron. Hiniling niya na akong papasok sa elevator para tahakin ang room namin sa hotel na ito. While we were in the elevator, he carried me like a newlywed. Aaron! Nakikiliti na naman ako sa bawat paglapit ng kanyang muka sa aking leeg. Nasa loob pa lang kami ng elevator, ngunit kung makahalik siya sa leeg ko'y parang nasa loob na kami ng room. Patuloy niyang inaamoy ang buhok ko. Hanggang sa bumukas ang elevator, tinahak naman niya ang room namin hanggang sa marating namin ito. He swiped the card and then the room opened. Hindi man lang siya nahirapan sa pagbukas ng pinto kahit buhat-buhat niya ako. Muli na naman ako napahalakhak nang bigla niyang inilapit ang kanyang muka sa aking leeg at inamoy na naman ito. Aaron, kanina mo pa inaamoy yung leeg ko. Nakakakiliti kaya yung manipis na bigote mo. Natatawang reklamo ko. Ah, ganun? Kaagad niyang sinarado ang pinto. He put me down and leaned against the wall. Ikinulong niya ako roon gamit ang mga braso niya. Now, you will taste the cruel pleasure of an Anderson when it comes to bed, Ali. Ngumisi ito at saka muli niya akong binuhat. Aaron! Napasigaw ako na bigla niya akong kilitiin. Teka, saan mo ko dadalhin? Natatawang tanong ko sa kanya. Hindi niya sinagot ang tanong ko ngunit alam ko na kung saan niya ako dadalhin dahil tinahak niya na ngayon ang banyo. Kanina pa akong nag-iinit sa iyo, wifey. Gusto kong malamigan. Sabi niya at saka niya ako ibinaba. Nasa harapan na kami ngayon ng heart-shaped jacuzzi na puno ng red petals at mga bubbles. My lips parted as Aaron slowly undressed in front of me. Napalunok ako ng ilang beses nang kahuli-hulihan niyang hinubaday ang kanyang pang-ibaba. Iniwan niya ang kanyang pang-ilalim na saplot. Stop staring at me, wife. You're drooling. Pinunasan ko naman kaagad ang gilid ng aking labi ngunit wala naman. Bigla siyang natawa. I'm just kidding, wife. Sa tingin mo palang halatang naglalaway ka na. Ganun ba ako kahot sa paningin mo? Unti-unti itong lumapit sa akin. Hindi man lang ako nakasagot. Sa totoo lang hindi ako nagsasawang titigan sa Aaron kapag nakahubad. Nahihiya lang akong titigan siya ng matagal. Gusto kong titigan siya buong magdamag ngunit hindi ko nalang gagawin dahil nakakahiya. Baka sabihin nito'y adik na adik ako sa kanya. Mukha niya. Porket ang ganda ng katawan, may six-pack abs, idagdag pa ang dibdiban niya na namumutok at hindi magpapalampas ang medyo hairy niya na bandang puson. Tumaas naman ang aking paningin at dumapo naman sa kanyang Adam's apple. Oh God, he is almost perfect. Natigilan ako sa aking mga kalandi ang pag-iisip nang makalapit sa akin ay unti-unti niya akong pinatalikod. Napalunok na lang ulit ako nang bumubundol na sa likuran ko ang matigas na bagay sa kanyang mga hita. Unti-unti niyang tinatanggal ang tali sa likuran ng suot ko kanina nang sumayaw ako. Tuluyan niyang nahubad ang pagkakatali ng suot kong pang itaas kaya dumulas ito sa katawan ko at nahulog sa sahig. Nang mahulog ito ay kaagad na sinakop ni Aaron ang aking mga labi. Ngayon ay naka-red tong underwear na lamang ako. Iniharap niya akong paharap sa kanya. Kagatlabi ko naman siyang tiningnan. Nampasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang sa aking mga paa. Bumalik ang paningin ito sa gitna ng pagitan ng aking mga hita. Mas lalo ako napakagat ng labi nang makita ko ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Tom, I can't get enough of staring at you, wife. Sambit niya. Napansin ko ang sunod-sunod niya na paglunok kasabay naman ang paggalaw ng Adam's apple niya. Kinaumagahan. Napangiwi ako sa hapdi ng pagitan ng aking mga hita. What's going on, wife? Tanong naman na lalaki may pakana kung bakit mahapdi ang pagkababae ko. Tinanggal ko ang kumot at saka pinakita sa kanya. Can't you see, huh? Inis na sabi ko sa kanya. Napakurap-kurap ang mga mata nito at mukhang nalalabo pa yata ang mga mata nitong napatitig sa pagkababae ko. Mas lalo pa lumapit sa kinaroroonan ko. Beautiful. Namumulat na mabaga. Komento niya nang makita ito. Loko. Oo, dahil sa'yo. Ayaw mo ko sa tantanan buong magdamag. Sorry, wife. Nagigil ako. Paligo ko na nga ulit doon. Pagtataboy ko sa kanya. Sa halip na umalis sa harapan ko, mas lalo pa itong lumapit sa akin. May balak pa na yakapin ako. Kagad akong lumayo, tinakpan ng hubad kong katawan. Baka masaniba na naman ito ng espiritu ng kamanyakan.
I want to take a shower with you. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla niya akong buhatin. Hubot-hubad kaming pareho habang buhat niya ako at naglakad ito patungo sa banyo. Nang bitawan ako, itinulak ko siya ng bahagya. Huwag mo sabing i-score ka na naman. He grinned and scratched his forehead. Gusto ko sana pero naawa naman ako sa'yo. Haplos na lang, wife. Nang sabihin niyo ay bigla niya akong pinatalikod at kaagad na niyakap habang ang mga kamay niya'y nasa aking dibdib. Aaron, hindi pa ako nakakaligo. Katatapos lang natin kagabi. Reklamo ko sa kanya. It's okay, wife. I prefer your organic scent. He chuckled. Lumabas na naman ang kagwapuhan nito. Ang gwapo talaga ng gurang na ito. Ano daw? Napahalakak ako nang kinitiin niya ang aking leeg gamit ang mga halik niya habang humahaplos ang isang kamay niya sa katawan ko. Aaron! Pumarap kaagad ako sa kanya sabay yakap sa kanyang leeg. Hindi ka ba napapagod? Yung totoo, may ininom ka ba para magkaroon ka ng energy na ganyan? Walang kapaguran? Nakangiting tanong ko sa kanya tsaka ako dinadampian ng halik ang kanyang mapulat manipis na labi. I don't get tired when it comes to you. You are my strength. Inangkin niya ang labi ko hanggang sa nadala ako sa kapusukan ng mga halik nito. Tumugon ako at mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkapit ko sa kanyang leeg. Napapikit kaming pareho hanggang sa isandal niya ako sa pader. Binuhat niya ako habang magkahiwalay ang aking mga hita. Nararamdaman ko pa ang hapdi at pamamaga ko pero nagawa ko pa rin pumayag at tumugon sa gustong gawin ni Aaron sa akin. Sa ilang beses na nangyari sa amin kagabi ay nadagdagan pa ng isang round sa umaga. Pareho kaming pagod at hingal pagkatapos. Sabay na rin kaming naligo at hinatiran na rin kami ng pagkain. Hindi rin kami nagtagal sa hotel. Umuwi rin naman kami sa bahay ngunit wala ang triplets. Nasa mansyon ng mga ito. Nasa pangangalaga na muna sila nila Mama Carmela. Ngayon hindi ko alam kung saan kami pupunta ni Aaron. Sakay sa kanyang red sports car. Tumayo ako at saka dinama ang hangin na tumatama sa aking balat. Careful, wife. Paalala ng aking napakagwapong asawa. Nasa paliko na daan kami at medyo walang bahay sa kinaroroonan namin ngayon. Sa gilid naman ay medyo mataas na bangin at mga puno. Fresh ang hangin. Hobby, saan ba tayo pupunta? Tanong ko dito at halos isigaw ko iyon sa kanya kasi nga mukhang hindi kami magkakarinigan. Secret, wife? Sagot nito pero nakangiti. Hindi ko na lang ito kinulit pa. Nag-enjoy ako sa pagdadama ng hangin na tumatama sa aking balat. Palusong na ang daan kaya bumuelo ako para sumigaw. Wife, what the hell are you doing? Natatarantang tanong ni Aaron sa akin. Umakyat kasi ako sa upuan ng kanyang sports car. What the? I said, careful, wife! Muli ay puna ni Aaron sa akin. Hindi ko ito pinansin. Medyo tinakpan ko ang bibig ko tsaka sumigaw. I love you, Aaron Anderson ko! Ang lakas ng sigaw ko. Nang ibaling ko ang tingin kay Aaron ay nakangiti na ito. Kinikilig ka, no? Pangasar ko sa kanya. Nope. Iiling-iling na sagot niya. Kahit kailan talaga yung denial ka. Muli ay asar ko sa kanya. Hindi ako kinikilig dahil sobra kong kinikilig, wife. Are you happy now? Sobra. Bumaba ako at saka lumapit kay Aaron para halikan ito sa kanyang pisngi. Pangalawang halik ko sana sa pisngi niya nang bigla naman itong humarap sa akin kaya sa halip na sa pisngi niya kung hahalik ay napunta sa kanyang labi. Why only on the cheek when you can kiss me on the lips? Kaagad naman na sabi niya. Nagtawanan kaming dalawa hanggang sa makarating kami sa beach resort. Dito lang naman pala niya ako dadalhin. Kaninong resort dito? Sa akin. Kaagad na sagot niya. Nalaki na lang ang mga mata ko at saka sunundan siya sa paglalakad. Isa-isang yumuko sa amin ang stop ng beach resort. Yung iba naman ay kilalang kilala na siya. Hi sir. Bati ng dalawang stop. Nag-flip pa ang mga ito ng kanilang mga buhok. Tumaas kaagad ang mga kilay ko kaya kaagad kong nilapitan si Aaron at saka ko ikinulong ang bawat isa namin mga braso at saka ko hinawakan ng kamay niya at kaagad na in-intertwine. He is mine. Kaagad naman na nagbigay galang ang dalawang babae sa akin. I'm sorry, ma'am. Kaagad na hingi nila ng pasensya.
Na-realize yata nila na kasama ko ni Aaron. Baka hindi nila alam na asawa ko ng kanilang boss. Akala yata nila single ka. Kaagad na bulong ko kay Aaron nang mawalan dalawang babae sa aming harapan. Are you jealous? Hinapos niya mukha ko. Hindi. Kaagad naman nasagot ko. That's good, wife. Dapat lang na hindi ka magsalo sa kanila dahil wala silang kalahati sa'yo. Napanatag na naman ang loob ko nang bitawan niya ang paghaplos sa aking mukha. Ang kamay ko naman ang hinawakan niya. Dinala niya ako sa tabi ng dagat at doon ko natanaw ang yacht. Namangha ako kaya napaawang ang aking labi. Binabaybay namin ang daan para makapunta sa kinaroroonan ng yacht. Pagkatungtong ko pa lang ay napawaw na ako. Do you like it? Tumangutango na lang ako at saka lumapit sa pinakadulo para gayahin si Rose sa Titanic. Hey, careful Ollie, baka madulas ka. Halika dali, gayahin natin si Jack and Rose. Niyaya ko sa Aaron para lapitan ako. Sumunod din naman, kahit alam kong labag iyon sa kanya. Napapahilot na lang siya sa kanyang noon nang wala sa oras. Pasalamat ka dahil mahal na mahal kita. Lumapit naman siya sa akin. Sa pangalawang pagkakataon na uto ko na naman si Mr. Anderson. Kung hindi lang talaga kita mahal, I wouldn't stand at this fucking edge. I guess that's what you get from watching Korean dramas, huh? Natawa na lamang ako. Itong mga nakarang araw kasi palagi na lang ako nanonood ng Korean dramas. Pinaglilinhan ko pa yata ang mga opa. Ilang oras din kami nasa yacht hanggang sa palubog ng araw ay napagpasyahan na namin na umuwi. Hindi rin kami nagtagal sa beach resort. Umuwi rin kami kaagad dahil sa urgent business meeting na pupuntahan ni Aaron. 6 months later. Third person's POV. Congratulations, Mr. Anderson, on the new business that you opened. Isa-isang bati ng mga bisita sa party na inihanda niya dahil sa bagong bukas na business. Actually, hindi ito sa kanya. Para sa asawa niya ito, sa Ashley. Susurpresahin niya lang naman sa Ashley. Isang cafe ang napili niyang business para sa asawa dahil sa galing ni Ali na magtimpla ng coffee niya at sa galing nitong magtansya ng tamis ay naisipan niyang patayuan si Ali ng coffee dahil matagal na rin itong gustong magnegosyo. Hindi lang nakadalos sa sariling party ang asawa dahil kabuuan na nito. Tumanggi ito sa pagyaya niya kaya heto siya mag-isa na hinarap ang mga bisita. Karamihan naman ng mga bisita ay kakilala niya. Natigilan siya sa pagkipag-usap sa mga bisita at bahagyan lumayo para sagutin ang tawag ng asawa. Buti na lang at kahit nakasilent ang kanyang phone ay naramdaman naman niya ang vibration nito sa kanyang bulsa. Yes, wife? Kagad na sagot niya sa tawag nito. I think, mga anak na ako. Rinig niyang nag-ibabos na tila napapaire. What? Dom! Shit! Sino kasama mo dyan? Ako lang. Umalis sa mga bata at saka si Nanay Nelia. Kasama nila ang personal driver ko. Tom, uwi na ako. Kung di mo na kaya ang sakit. Oh, kung kaya mo pa maglakad sa guardhouse, magpatid ka sa labas para sumakay ka na ng taxi. Kaya ko pa naman. Hindi pa masyado masakit. Ang overacting mo. Sarap mong tuktukan. Inasarap pa nga siya nito. Samantalang alalang-alala na siya sa kalagayan nito. Ano ba dapat kong reaksyon ha, Ali? Normal lang na mag-alala ako na sobra. Bilisan mo na, hihintayin kita. Gusto ko ikaw ang kasama ko patungo sa ospital. I'm on my way. Wait for me, okay? Okay, hobby ko. Mag-iingat ka. I love you. Pahabol pa nito. Nawala ang kaba na nararamdaman niya nang marinig ang I love you nito sa kanya. I love you too, wife. Sagot na dito na may kasamang tunog ng halik. Nagmamadali siya lumabas habang hindi binababa ang kanyang phone. Do not end the call. I just want you in the line while I'm on my way there. Hindi na nagsalita pa si Ashley sa kabilang linya. Halos paliparin niya ang kotse pauwi sa bahay para lang makarating siya kaagad at makita ang asawa kung ayos lang ba talaga ito. 20 minutes narating niya na rin ang bahay. Kaagad siyang bumaba ng kotse para pumasok sa loob ng bahay. Pagkabukas ng malaking pintuan ay nadatnan niya si Ashley. Nakaupo habang katabi nito ang bag na laman ay mga kailangan sa panganganak nito. Napailamo siya sa sarili mo dahil relax na relax ang asawa habang nakaupo ito. Halos paliparin niya ang kanyang kotse dahil sa pag-aalala pero ito pala ang madadatnan niya. Nakaupo at tila hindi nagle-labor. Kumakain pa ng cupcake. Tom! Hilot ang noo na napatayo siya sa harapan nito. Akala ko ba masakit ng tiyan mo? Bakit relax na relax ka?
habang kumakain ng cupcakes. Tinapos na Ashley ang pagkain ng cupcake at saka ito nagsalita. Akala ko kasi hindi natitigil ang sakit. Kaso tumigil kaya kumain muna ako. Sagot nito. Tumabi ka agad siya dito. Are you sure you feel fine? Pag-aalala niya. Dadalhin na kaya kita sa ospital? Dagdag pa niya. Kaagad naman na hinaplos ni Ashley ang noon niya. Wala ka bang lagnat? Okay lang ako, hindi pa naman masyadong masakit. Kayang-kaya ko pa. Nagawa pa siya nitong pilosopohin. Tinitigan niya na lang ito at hindi na nagsalita pa. Ganito siguro talaga ang feeling ng first time na makasaksi ng nagle-labor. Noon kasi, wala siya sa tabi ng asawa nang maipanganak nito ang triplets. Naghalo ang kaba at excitement na nararamdaman niya ngayon. Gusto mo ba ng juice? Tumayo siya at saka tinanong ang asawa. Umiling-iling ito. I'll just make juice. I want to relax. You're making me nervous. Bilin niya dito. Nakailang hakbang na siya na magsalita ang asawa. Aaron? Masakit. Ang sakit na ng tiyan ko. Kagad siyang napalingon dito at saka nataranta na naman na lumapit dito. Dadalhin na kita sa ospital. Inalalayan niya na ito na tumayo ngunit natigilan siya nang marinig ang pagtawa ni Ashley. Humagalpak ito ng tawa. Joke lang. Agad na nag-peace sign sa kanyang asawa. Damn it! Are you fooling me, Ali? Sorry, gusto lang naman kitang asarin. Ganun pala kapag gurang na, masyado palang nervyoso. Muling nag-peace sign si Ashley sa kanya. I'm not old, Ali. Stop calling me gurang. Pilit na pinapakalma ang boses. Ayaw niyang patulan ng mga kalokohan ng asawa niya. Muli na naman siyang tumayo para ituloy ang paggawa ng kanyang juice. Nakailang hakbang na siya nang muli na naman magsalita sa Ashley. Aaron, ang sakit na ng tiyan ko. Nilungon niya ang asawa ngunit hindi niya napapatulan ng kalokohan nito. You're just fooling me, Ali. Stop fooling me. It's not funny anymore. Muli siyang tumalikod at nagpatuloy na tinahak ang kitchen. Ngunit mas lalong lumakas ang pagsigaw ni Ashley. Damn it. Wife, ano bang trip mo? Naibulong niya sa kanyang isip. Hindi pa rin niya papatulan ng mga kalokohan ng asawa niya. Aaron, ano ba? Masakit na nga eh. Nang silipin niya ito, ay hindi na maipinta ang mukha ni Ashley. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mukhang totoo na nga ito. Tinakbo niyang kinaroroonan ni Ashley ngunit isang hampas sa batok ang nakuha niya mula sa asawa. Bakit ba ayaw mong maniwala ha? Naiinis na tanong ni Ashley sa kanya. Paano ko maniniwala kung biniro mo ko kanina? Sagot naman niya tsaka inilalayan ng asawa. Bilisan mo na! Ang sakit na! Sigaw ni Ashley dahil tumigil pa siya dahil natataranta. Sorry! Hindi na siya nakapagpigil at binuhat niya ng asawang palabas. Pinapasok sa kanyang kotse. Halos paliparin niya na naman ang kanyang kotse para lang makarating sa ospital. Habang nakikita niyang nahihirapan ng asawa, ay mas malala pa yata ang sakit na nararamdaman niya. Damn it! Ganito pala nagle-labor? Naibulong niya na lang sa kawalan. Nagiging mataapang. Pagdating ng ospital, kaagad na dinala si Ashley sa operating room for her cesarean delivery. Natigilan si Aaron nang biglang hawakan ni Ashley ang kamay niya. Sumama ka sa loob. Tila pabulong ni Ashley sa kanya. Ang lakas na nga ng kaba sa dibdib niya. Ngayon lang ito nangyari sa kanya. Hindi niya akalain sa panganganak pala ni Ashley siya magkakaroon ng nerbiyos. Umiling-iling siya dito. Baka kapag sumama pa siya dito sa loob ng operating room ay hindi na lang nervyos ang mararamdaman niya kundi tuluyan na siyang mawala ng malay. Kagad na kumunot ang noo ni Ashley at saka tinaasan siya ng mga kilay. What? Okay, sasama na ako sa loob. Damn it. Wala siyang nagawa kundi ang sumama dito sa loob. Kahit nangangatog ang mga tuhod ay mas pipiliin niya na lang iyon kaysa magalit at hindi siya kakausapin ni Ashley ng ilang araw. Baka hindi lang araw kundi linggo, buwan or higit pa. Ashley's POV. Una ko nasilayan ang puting kisame. Sumunod na tumambad sa aking paningin ay si Mama Carmela. Ramdam ko ang sakit ng aking tiyan dahil sa tahi nito. Gising ka na. Lumapit ka agad sa akin si Mama at saka hinaplos ang akin noo. Bakit si Mama yun nandito? Bakit wala si Aaron? Nasaan po si Aaron, Ma? Napailing si Mama. Ang lalaking iyon, nauna pang mahimatay kaysa sa'yo. Hanggang ngayon yata, ayaw niya pa rin na nakakakita ng dugo. Sagot ni Mama at saka napailing-iling na lang.
Gusto ko mang matawa ngunit hindi ko nagawa dahil sa bawat paggalaw ko at pakiramdam ko. Kapag tatawa ako'y mapupunit ang tahi sa tiyan ko. Si baby po. Hanap ko rin kaagad sa baby ko. Hindi ko pa siya nasisilayan simula nang kunin ito sa loob ng tiyan ko. Pinatulog kasi ako ng mga doktor kaya nang makalabas si baby ay hindi ko malang ito nasilayan. Nasa nursery room pa si baby. Inaalagaan pa ng mga nurse. Lalaki ang anak niyo. Gusto ko siyang makita, ma. Hindi pa pwede, Ashley. Hindi ka rin pwede na tumayo dyan. Hintayin na lang natin na dalhin nila ang baby ninyo dito sa room mo. Hindi na ako makapaghintay na makita ito. Gusto ko malaman kung sino ang kamukha ng bunso naming anak ni Aaron. Ano ipapangalan niyo sa baby? Tanong ni Mama. Ilang segundo ako napaisip. Hendrik. Kaagad kami napalingon sa pintuan nang bigla akong narinig ang boses ng asawa ko. Hindi nga ako nagkakamali ng narinig. Sa Aaron ang dumating at kapapasok lang nito. Muli ko naalala sinabi ni Mama Carmela na nawalan ito ng malay habang ginagawa ang cesarean operation ko. Hendrik ang pangalan ng bunso natin, Ali. Muli ay sabi ni Aaron. Mabuti na magkising ka na. Napairap ako. Drummet, I told you that I wouldn't go inside but you forced me. Ano pa nga ba magagawa ko? Ilang araw, buwan o baka nga ilang taon mo pa akong hindi kakausapin kapag hindi ko sinunod ang gusto mo. Napangiti na lamang ako sa sinabi nito. Umupo ito sa kama na kinaroroonan ko at saka niya hinaplos ang aking noo sabay hawak sa mga kamay ko. Thank you, bulong niya. Thank you? For what? Kumurot ka agad ang noo ko. Hindi ko alam kung bakit siya nagpapasalamat. Thank you for coming into my life. Muli niyang hinaplos ang aking kamay at pinisil-pisil ito at sabay na inilapit sa kanyang labi para halikan itong muli. I love you. Ikaw lang babaeng mamahalin at aalagaan ko habang buhay. You're my life, Ali. Kung wala ka o wala kayo ng mga anak natin, hindi ako magiging masaya ng ganito. Patuloy na madamdami na sabi ni Aaron sa akin. Iba palang epekto ng mahimatay. Nagiging madrama pagkatapos. Nakalimutan niya yata na nandito ang mommy niya. Paano naman ako? Paano kami ng daddy mo? Hindi ka masaya sa amin? Pagbibiro ni Mama Carmela. Of course. You and Dad are one of the reasons why I am smiling and happy, Mom. Binibiro lang kita, son. Maiwan ko muna kayo. Mukhang kailangan niyo masolong isa't isa. Paalam ni Mama at saka tumayo na para lumabas. Akala ko nagbibiro lang ito ngunit talagang tinahak nito ang pintuan at tuluyan na iniwan kaming dalawa ni Aaron. Ito namang sa Aaron, nakalimutan niya yatang katatahilang ng tiyan ko. Pero kung makayakap, sobra-sobra. Pagkatapos ng yakapan namin, dalawa ay pinuntahan na rin namin si Baby Hendrik sa nursery room para silipin ito. Ang puti at ang tangos ng ilong nito. Ang labi naman nito ay manipis at mahaba ang pilik mata. I told you, wife, mamanahin niyang kapugian ko. Napareak ako. Madalit sa akin ang heart-shaped na labi nito. Kaya nga hindi ka makatanggi sa mga halik ko eh. Muling humirit sa Aaron. Aba, talaga lang ha? Sa akin kaya yung heart-shaped na labi ni Baby Hendrik. Kaya nga pala yung halik mo sa akin. Kahit ayaw ko'y namimilit ka. Ayaw mo pang ang tanta na labi ko. Paano hindi kita halikan ni ang tamis ng labi mo? Ganun ba talaga kapag may gatas mo sa labi? May halong pang-aasar niya sa akin. Wala akong gatas sa labi. Kaagad ko naman nareklamo sa kanya. Huwag mo kong aawayin, wife. Nasa harapan tayo ni baby. Mamaya mo na ako awayin sa kama. Bigla naman itong bumulong. Che! Kaagad kong kinurot ang tagiliran niya. Hindi kasi mawala ang kapilyuhan ng mga isip at salita nito. Ayos lang naman sa akin kahit may dugo pa. Kumakain naman ako ng dinuguan. Yuck! Kadiri ka! Muli ko siyang hinampas sa braso. Tumawa lang ito. Kahit kailan at saan ang pilyo mo? At least sa'yo lang, wife. Pagkatapos ng asara namin ay bumalik na muli kami sa room ko. Hindi pa namin pwedeng isama si Baby Hendrik. 2 araw kami sa ospital. Sa 2 araw na iyon, pag-uwi ko lang nahawakan si baby. Welcome, Mom and Daddy! Pagpasok pa lang namin sa bahay ay umalingaw-ngaw ang sigaw ng triplets. May banner pa na hawak ang mga ito. Welcome, baby! Muli na naman na sigaw nilang 3. Hawak ni Aaron si Baby Hendrik, kaya kaagad sila lumapit sa kanilang daddy para tingnan si Baby Hendrik.
Kitang-kita ko ang saya at excitement ng tatlo para makita ang kanilang kapatid. Ang cute-cute naman ng baby namin. Kaagad na komento ni Aliana nang makita nito si baby Hendrik. Daddy, pwede ka umupo sa couch para mahag ko si baby Hendrik? Kaagad naman na hingi ng favor ni Aliana. Okay, pero hindi mo pwedeng pasilin ng chicks na baby ha? Yes, Daddy. Hug lang. Napangiti na lamang ako. Sobrang tuwa kasi ang makikita sa mukha ni Aliana at maging si Hayden at si Helios. Ang problema lang, hindi na makasingit pa sa pagsasalita ang dalawa dahil sa kadaldala ni Aliana. Umupo si Aaron sa couch habang ako'y inaalalayan ng isang maid para makaupo rin sa kanilang tabi. Umi, ang cute-cute niya. Kabukha ko siya. Kaagad na ani Aliana. Siyempre sa akin man yan eh. Pogi ako eh. Sabat naman ni Hayden. Wala sa inyong dalawa. Sa akin yung nakuha ang kanyang cuteness kasi pogi ako. Humirit din naman si Helios. Ang iingay nila. Sino ba naman ang hindi maingay kung tatlo sila at sabay-sabay na magsasalita at mag-aasaran, sabay mapipiko naman ang isa. Lalo na't magulo at maingay ang bahay kapag malaki na si baby Hendrik. Kanino niyo ba nakuha ang kapugian niyo? Di ba't sa akin? Ayan na naman si Aaron. Nakikisali pa sa mga anak niya. Hindi, kay mommy ko nakuha ang pretty face ko. Kaagad naman nasagot ni Aliana. Sa akin? Kay Daddy John. Sagot naman ni Helios. Of course, sa'yo ko naman ang kapugian ko, Dad. Sa kanilang tatlo, si Hayden lang ang kumampi sa daddy niya. Hanggang ngayon naman ay nakikita at nagbabonding si Dale at si Helios. Hindi naman namin pinagbawalan iyon dahil si Dale ang nakasanayan ni Helios at isa pa magkasundo na si Dale at Aaron. Lumipas ang isang linggo, medyo okay na ang pakiramdam ko. Nakakagalaw na ako ng maayos. Paglabas ko ng room dahil wala sa crib si baby, baka inilabas ni Aaron. Wala akong nadatnan sa sala, sa kusina at kahit sa parte pa ng bahay. Hindi ko nakita si Nanay Nelia at ang bantay ni baby Hendrik. Pagdating ko sa pool area, doon ko nadatnan na mag-ama. Nagtatawanan at pinapaarawan na rin ni Aaron si baby. Napalunok at napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan silang apat kasama si baby. Ang saya ng buhay ko. Bakit mo ko pinagpala, Lord? Thank you so much sa pagbigay mo sa akin ng masayang pamilya. Kahit hindi ako naging mabuting anak sa magulang ko. Sinusuway ko noon sila mama at papa. Kung may babalik ko lang ang oras, sa pagkakataong ito, hindi ko sasayangin ang oras at pahalagahan ko sila ng sobra. I miss them. Napabuntong hininga ko. Kahit wala naman ako nagawang mabuti sa inyo, pinagpala niyo pa rin ako. Thank you so much, God. Kausap ko sa kawalan. Habang naglalakad ako palapit sa aking mag-aama, hindi ko mapigilan ang maging emosyonal. Lumungon kaagad sa akin ang gwapo kong asawa. Nakangiti ito na hinihintay ang paglapit ko sa kanila. Nasaan si Nanay Nelia at si Nanay Soleng? Kaagad na tanong ko nang makalapit sa kanila. Si Nanay Soleng ay ang katulong ko sa pagbabantay kay baby Hendrik. Pinagbakasyon ko. Ano? Pinagbakasyon mo? Silang dalawa? Hindi ako makapaniwala. Yup. Pero bakit? Dahil ako magbabantay ngayon sa mga bata at sa'yo. Ngumiti ito. Ang gwapo kong asawa, lalo ako nai-inlove sa mga ngiti niya. Paano mo naman kami mababantayan? Nasa office kang palagi. Nag-set na rin ako ng bakasyon. Hindi muna ako papasok ng office for 2 weeks. Gusto ko mag-focus muna sa inyo. Kaya wifey, ako muna ang gwapo mong katulong at asawa. Sabay kindat nito sa akin na kaagad din namang sinunda ng panunukso ng tatlo. Si Daddy! Tukso kaagad ng tatlo. Kahit hawak na Aaron si baby ay hindi pa rin niya nakakalimutan na hapitin ng bewang ko at saka amuyin ang leeg ko. Hindi lang amoy kundi may kasamang dampi ng halik. Kapag kami nga lang dalawa, favorite niyang amuyin ang singit ko. Umababayan sa paanan ko at doon siya pupwesto sa pagitan ng aking mga hita para lang amuyin ito. Kinuha ko muna mula sa kanya si baby Hendrik nang pumasok na kami sa loob. Na makapasok ay kaagad na nagsalita sa Aliana. Daddy, I want milk. Paghihingi nito ng gatas. Okay, igagawa na kita ng milk. Pupunta na sana si Aaron sa kitchen nang marinig namang nagsalita si Hayden. Daddy, gusto ko ng burger. Sigaw naman ni Hayden. Okay. Muli na naman siyang natigilan nang sumigaw naman si Helios. Dad, I want juice. Okay, how about you, wife? Wala, tubig lang.
Sagot ko kaya tuluyan na siyang pumunta sa kusina para gawin ang inuutos ng mga bata. Nakangiti akong pinagmusta ng likod ng asawa ko. Sa pagkakataong ito, siya muna ang bahala sa bahay. Ayaw daw muna niya akong pagalawin dahil siya ang gagawa ng lahat. May himala yata. Isang hudas noon, naging under na ngayon.